your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin, and in his own house." So he was not able to perform any mighty deeds there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. If we have recalled Sundays that we have followed through, we began with the Sunday wherein the Gospel was saying about a mustard seed. A seed has its own potential, that when you plant the seed, it will die. And upon his death, upon the death of that seed, a new life will spring out. And when it springs out, it will grow, and if the soil is fertile, it will grow robust. Kag, ano ang gwa niya? Mangindako siya nga kahoy-kahoy. Kag, ang mga pispis magapamugad sa iya. This is the kind of faith that Jesus is describing to us. That the seed that was sown in our hearts, kag ang mga binhi nga ina, nga sabog para sa aton. Kabay, nagalaom ang Diyos, kabay nga ini, nagapamukadkad man. Kag, kinahanglan siya nga magpamunga. Ang question diri, ano nga klase sang lupa ang aton nga mga tagipusoon, ang aton mga kaugalingon? How have we received the good news of the Lord? Nga sang nagliligad nga mga Domingo man, nagpamatuod ang aton Ginoong Hesukristo paagi sa pagdala niya sa iya mga disipulo didto sa linaw, kag naabtan sila sang mabaskog nga bagyo, kag nagsinggit gani ang iya nga mga disipulo tungod sang kahadlok nga daw malumos na sila, pero ang aton Ginoo nagakatulog nga mahidaiton didto sa punta nga dawala lang sa iya. Kag nagsiling ang isa ka disipulo as if there is nothing wrong, "Please help us." And this is a great miracle of which Jesus was saying, "Be quiet, be still."
He commanded the wind and the sea to be quiet, to be still. These are the powerful words of Jesus. And kag nagtuman ang balud kag ang hangin sa iya. The following Sunday is that Jairus and the woman who is bleeding, the curing of the sick. Nagkadto si Jairus sa iya kag nagpangayo sang bulig. Kay nagatagumatayon ang iya bata. Pero sa sulod sining paglakat ni Jairus kag ni Jesus kag iya mga kaupdanan, may nagsalot nga babayi. 12 katuig ang iya pag-antos nga nagagwa ang dugo sa iya. Naga-hemorrhage siya. Nga nagsiling ang babayi, kung lamang nga matandog ko ang sidsid sang iya bayo, magaayo ako. Puno sang kahadlok. Puno sang pagpang-alag-ag ang babayi. Pero ang katuyuan niya nga magaayo siya. Kag sa parte ni Jairus, nagsiling, ang mga tao, hindi na wala na pulos ang pagpakadto mo kay Jesus. Sa imo balay, kay patay na ang imo bata. Ano ang siling ni Jesus? The girl is not dead. She is asleep. Only have faith. Do not be afraid. Have faith. Magtuo ka lang. And he raised the girl from her sleep and gave her to the parents. Amo ini ang mga senaryo nga tulukon naton kay nga ang aton ebanghelyo subong puno sang prejudice. Prejudice sang iya mga kaparyentehan siguro. Sang iya mga nakakilala sa iya. Kag nagasiling si Jesus, nagadayaw siya sang ila, walay pagtuo. Nga aman, ang ila ginatulok, kag ang ekspektasyon nila, amo ang ginahaboy nila kay Jesus. Rather than looking at what God has done and the mighty works that He had done. Kag naga-question gani sila, wala sila nagasiling nga gin-forgo nila ang ginhimo ni Jesus. Wala, kundi nga wala sila pagtuo. Naga-question sila. Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not here sister with us? Ini amo ang prejudice nga ginatawag. Kag ang ila ekspektasyon, masiling sila, ti amo bala ini ang Mesiyas? Ti nga ang upod siya sa aton. Because what they have expected is the Messiah should be a mighty warrior defending them and liberating them from the foreign forces, which is the Romans. Nga amo ang nagsakop sa ila sa amo nga tiyempo ni Jesus. Mga Romano nga mga soldado nga nagalupig sa ila kag luyag nga magulipon sa ila.
ang background sini, amo sini ang senaryo. Pero amo bala ini ang aton nga mga panimuot. Magasiling kita sa aton kaugalingon. Ti familiarity breeds contempt. Ang aton pagka-familiar o kung pagkilala sa aton kauturan, hindi na kita makakita sang ginatawag naton positibo nga mga bagay nga makita naton kag ang obra sang Dios para sa aton paagi sa sining mga tao. Kag naga-question man siguro, is there something good coming out from Nazareth? Kay taga Nazaret si Jesus. May pamilya siya. Ti masiling kita ti bata gid man ina sang Dios. The questions that we can ask ourselves kung kita sa lugar sang mga Hodeo sang una. Adaptability. Kung kaisa, ibutang kita sa mga sitwasyones, hindi kita makabaton sang mga katawhan. Sang una-una pag-abot ko diri, bilang bag-ong manugbulig diri sa inyo sa parokya. Balaan ko nagapanilag ang mga tao. Si sino naman ina? Would I grow from that? Yes, I would. Because I know that there is something good coming out from what we will be doing in this parish. We grow where we are planted. Kag ang bag-o nga mga bagay magatubo man ini kun ang purpose sang Ginoo maayo kag ginabendisyonan ini sang Ginoo, ginapakamaayo ini sang Ginoo, magalambo kag magatubo ini. Jesus immersed himself in the situation. Ginsalom niya ang aton mga kinaugali. Pero imbitasyon man sang Dios para sa aton. Are we immersing ourselves into the realm of God as well? Kay basi ang aton ginasalom, ang aton lang kaugalingon. Hindi kita maka-appreciate sang mga positibo nga mga bagay nga ginhatag kag gin-opreser sang Ginoo para sa aton. Kay nga nagapabilin kita sa kadulom sang aton mismo nga kaugalingon. Ara na ang Dios nga luyag nga maghatag sa aton sang kaayuhan. But we are remaining in our darkness. Pangayo kita. Especially at this time of pandemic, pangayo kita sang kaayuhan. Wala sing iban nga makabulong sinitanan, kundi ang Diyos gid lamang. That this is what we are believing into. Pero ang practice naton sang aton nga pagtuo, basi iba. Nagapangalagag pa kita. Nagaduda pa kita. May mga reserbasyon pa kita sa aton kaugalingon. And so that's why the mighty deeds of the Lord will not work because we have reservations in us. And the true image of the church, the saints and the sinners are all here. Mga santos nagapakabalaan kag ang mga makasasala tingob kita sa presensya sang Dios. Tani, maga-influensya kita sa isa kag isa, hindi sa kalainan o kun palayo sa Dios, kundi
pakadto sa iya. Because He is the source of all things, the source of all goodness. And healing comes when there is faith. Kag ang tanan nga ini, matuman lamang kun bastante ang aton nga pagtuo sa iya. So let us place that faith in His hands and trust that everything will be done and will be in place in time. In His time, God will make things in order.